serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa mahahalagang balita, patuloy na binabantayan ng Task Force El Nino ang iba't ibang sektor sa bansa. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng nararanasang El Nino sa bansa. Ayon kay Task Force Spokesperson at Communications Assistant Secretary Joey Villarama, masusing pinababantayan ng Pangulo ang food security, ang water supply, power supply, kalusugan at presyo ng mga bilihin. Sinabi ni Villarama na may naiulat na mga lalawigan na tinamaan ang agrikultura, partikular ang mais at palay dahil sa dry spell. Una nang naiulat na may 41 lalawigan sa bansa ang apektado ng El Nino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, tinitiyak ng Department of National Defense o DND na aktibo ang Task Force El Nino at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC sa pagtatrabaho upang mabawasan ang epekto ng El Nino weather phenomenon. Sinabi ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epektibong pagtugon sa mga epekto ng El Nino sa buong bansa. Sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Marlo Iringan na inaalerto nila ang mga regional director pati na rin ang mga lokal na DRRMC para sa pagresponde sa El Nino. Ihahanay ang local government units o LGUs, gayon din ang provincial at city level DRRMCs sa whole of government approach ni Pangulong Marcos upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na panatilihin ang presensya ng mga ito sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng patuloy na presensya ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for WPS Commodore J. Tariela, inatasan sila ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagpapadala
ng tauhan sa Bajo de Masinloc alinsunod sa Bagong Pilipinas campaign ng Administrasyong Marcos. Ani Tariela, ang Bajo de Masinloc ay isang fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda, kaya ipinagutos ng Pangulo na palakasin pa ng otoridad ng bansa o ang otoridad ng bansa sa naturang karagatan. Dagdag ng opisyal na panatili ng PCG ang presensya nito noong Pebrero 1 hanggang 9, habang ang BIFAR naman ay nagtatalaga ng tauhan nito pagkatapos ng kanilang shift. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, matagumpay na nakapagpadala ng mga kagamitan at supply ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Ito ay sa kabila ng banta ng Chinese maritime vessel sa mga bangkang Pilipino na pumapalaot sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PCG spokesperson J. Tariela, ang isinasagawang resupply mission ng BIFAR kasama ang Philippine Coast Guard ay nakaayon sa hangarin ng Bagong Pilipinas na matiyak ang seguridad sa pagkain. The guidance of the President has been very clear. The location of deployment will be here to stay between the Philippine Coast Guard and the Fisheries and Aquatic Resources. The objective of which is also related to the first question, for the food security, to make sure that we're going to protect the Filipino fishermen's rights and to ensure that the Filipino fishermen will go there fishing freely na wala ng harassment. Si PCG spokesperson J. Tariela. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang prioridad ng pamahalaan ang paggawad ng kontrata para sa 70.6 na bilyong piso na proyekto para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nais ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng world-class air transportation infrastructure ang bansa. Ani Balisacan, ang pandaigdigang infrastruktura ng transportasyong panghimpapawid ay magiging instrumento sa pagkamit ng mga layunin ng Administrasyong Marcos na lumikha ng mga sumusunod: dekalidad na trabaho, paghikayat sa turismo, pagpapalawak ng mga oportunidad sa kalakalan at pamilihan, at pagpapahusay ng madaliang pagkilos tungo sa pagbabagong panlipunan at ekonomiya. Isang grupo na binubuo ng San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated at Incheon International Airport Corporation ang nanalo sa kontrata. Inialok ng mga nanalo sa bidding na ibahagi nila ang 82.16% ng kabuuang kita sa pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, malaki ang pondo na ipapasok sa kaban ng gobyerno sa ipatutupad na rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA upang maging world-class air transportation infrastructure ito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Transportation o DOTR spokesperson Johnny Desmundo na maging 82.16% sa kabuang kita ng paliparan ay mapupunta sa gobyerno. Inasahang mangyayari ito matapos igawad ang kontrata ng paliparan sa San Miguel Holdings Corporation at mga kasamahang kumpanya.
20 billion aniya ang ibibigay sa kaban ng gobyerno ng mga nanalong kumpanya sa bidding maliban na rin sa taunang 2 bilyong piso. 20 billion upfront. Pagka ikaw nanalo, ay bibigyan mo ang gobyerno ng 20 billion at taon-taon ay 2 billion. Lumalabas kung San Miguel ang may pinakamalaki, 82% of gross revenues. Si Department of Transportation o DOTR spokesperson Johnny Gesmundo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pangunahing tututukan ng National Cybersecurity Plan o NCSP na protektahan ng Estado at mamamayang Pilipino sa larangan ng cyberspace. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Information and Communications Technology o DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso na kanilang palalakasin ang galing at kwalifikasyon ng mga cybersecurity professionals sa bansa. Pangalawang tututukan nila aniya ay ang pagpapalakas sa mga infrastruktura para sa cybersecurity backbone. Malakas po yung peopleware ho natin, yung mga skill level ng kababayan natin. But a lot can be desired. Marami pa ho tayong pwedeng magawa at ma-improve pagdating naman ho sa mga kapasidad natin when it comes to our infrastructures at yung mga hardware natin. Sinabi pa ni Paraiso na limitado ang pondo para sa programa kaya uunahin muna ang mga critical na area. Kabilang sa critical areas aniya na unang tututukan ay mga financial infrastructure ng gobyerno. Susunod ang mga pagbantay sa personal data ng mga mamamayan. Tingnan din natin ano yung mga best technology out there that's available, what's developing. Ang kailangan mo nating tandaan na ang technology kasi, unlike yung other mga procurements natin or other mga challenges natin sa gobyerno, ang IT ho, ang technology, very fast yung evolution yan eh. Yung pinaplano mo ngayon na, yung regular procurement natin takes about 3-4 months. Yung mga sa ganung smart, pwede na maging obsolete ang isang technology. At yan ang tinig ni Department of Information and Communications Technology Assistant Secretary Aboy Paraiso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi dapat isisi sa gobyerno ang pagtaas ng inflation sa nakaraang buwan at noong taong 2023. Reaksyon ito ni Octa Research Fellow Guido David matapos lumabas sa survey na 6% lamang ang rating ng gobyerno sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation. Sinabi pa ni Dr. David na ang inflation ay suliranin hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Mas mataas pa aniya ang inflation sa ibang mga bansa tulad ng Canada at Australia kumpara dito sa Pilipinas. Sa world market, yung paggalaw ng presyo ng oil at ng mga basic goods dahil patuloy yung gera sa Ukraine at Russia at ngayon yung sa Israel at sa Palestine ay may conflicts in that. So, hindi madali yung buhay natin sa ngayon. Sinabi naman ni Dr. David na nagsasagawa ng ilang hakbang ang pamahalaan bilang pagtugon sa kahirapan sa bansa. Kabilang na dito ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga nangangailangang mga mamamayan. Gayunpaman ay mga short-term na solusyon ang mga ito. Ang nakikita ring solusyon aniya ay ang pagtutok ng gobyerno sa mga pangmatagalang programa kontra kahirapan. We should focus more on long-term solutions. Hindi kasi sabing tanggalin natin yung ayuda. Dapat may mga government programs tumutulong din sa mga businesses. Meron naman tayo, pero yun nga, yung mga incentives natin sa farming, sa small MSMEs, sa mga small businesses. Si Octa Research Fellow, Dr. Guido David. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, nakatutok ang National Soil and Water Resources Research Division o NSWRR Division sa pagpapalakas ng soil fertility ng mga lupang sakahan sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NSWRR Chief Engineer Oscar Carpio na layo ng kanilang pagpapakilala sa sistema ng pagsasaka na Adaptive Balance Fertilization System sa mga magsasaka na bawasan o mabawasan ang cost of production ng mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga magsasaka sa sistemang ito. Aniya ay mababawasan ang gastusin at importasyon sa abono. Ang layunin natin ito ay para mas maging mahusay yung pagkuha ng pataba ng ating mga halaman. Isa rin na objective nito dahil sa mga nakaraan at hanggang ngayon mataas po ang presyo ng abono. Kaya layunin rin natin na makababa yung cost of production. Samantala rin na na-improve po natin yung soil health. At yan ang tinig ni National Soil and Water Resources Research Division Chief Engineer Oscar Carpio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 16,000 magsasakang naapektuhan ng mga pag-ulan sa Caraga at Davao regions na ayudahan na ng pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Patuloy na nakatuto ang Department of Agriculture sa lagay ng mga magsasaka sa Davao at Caraga Region na tinamaan ng magkakasunod na paggugupit ng shearline, northeast monsoon at trough ng LPA. Ayon sa DA, umabot sa higit 16 na milyong pisong halaga ng binhi at concessional loans ang naipaabot na ng pamahalaan sa 16,521 na mga magsasaka sa dalawang rehiyon. Nasa 3.2 milyon ang ipinamahagi sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur sa Caraga, habang 13.4 milyon naman ang napunta sa Davao Region. Bukod pa rito ang inialok sa mga magsasaka na zero interest loans mula sa Survival and Recovery Loan Program at assistance sa ilalim naman ng Quick Response Fund para sa early recovery ng mga apektadong sakahan. Matatanda ang kamakailan lang din ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Churrera Jr. ang pamahagi ng farm inputs at iba pang assistance sa mga apektadong magsasaka sa Caraga. Sa pinakauling tala ng DA, sumampa na sa higit 350 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Davao at Caraga dahil sa mga sunod-sunod na sama ng panahon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamera, panukala ng National Economic and Development Authority o NEDA na wag nang pakuhanin ng legislative franchise ang mga telecommunications company tinutulan ng House Minority Leader. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Kinontra ni House Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang panukala ng NEDA na wag nang pakuhanin ng legislative franchise sa mga telecommunication company. Diin ni Libanan ang pagkuha ng prangkisa sa Kongreso ay isa sa mga paraan upang mabantayan ang interes ng publiko. Kaya hindi-himpian niya nila isusuko ang kanilang kapangyarihan na bantayan ng telecommunication sector. Sa kasalukuyan, lahat ng telecommunications company ay kailangan makakuha ng prangkisa sa Kongreso na siyang binigyan ng kapangyarihan na maggawad, magbago, palawigin o bawiin ito. Paalala ng mambabatas na lahat ng radio airwaves sa bansa ay pagmamayari ng Estado at ng publiko. At ang Estado, sa pamamagitan ng Kongreso at National Telecommunications Commission, ay itinatalaga lamang ang frequency sa mga telecommunication firm. Ipinunto rin ni Libanan na marami ng prangkisa ang inaprubahan ng Kongreso sa mga nagdaang panahon. Ngunit, ang mga kumpanyang ito anya ay ibinenta lang ang sarili o nakipag-merge sa PLDT o Globe. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Senador Jinggoy Estrada, ipinuntong ang daily minimum wage earners lang
ang sakop ng panukalang 100 pesos na legislated wage hike. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nilinaw ni Senate Committee on Labor Chairman Senador Jinggoy Estrada na ang mga empleyado lang na sumasahod ng minimum wage ang sakop ng panukalang 100 pesos legislated wage hike. Ayon kay Estrada, hindi nasaklaw ng panukalang dagdag sahod ang mga nasa managerial position. Sinabi ng senador na isinulong nila ang panukalang ito dahil nakukulangan sila sa ipinatupad na 40 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Lalo pa anyang kulang ang daily minimum wage rate sa mga nasa probinsya. Sa kabila ng panukalang ito, aminado sa Estrada na kulang pa rin ang 100 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Gayunpaman, kailangan pa rin anya nilang ikonsidera ang pagbalanse sa interes ng mga employer at mga empleyado. Kasabay naman ito ay nanawagan ang senador sa Kamara na magpasa na rin ng counterpart bill nitong 100 pesos legislated wage hike. Nakatakdang aprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 100 pesos legislated wage hike bill ngayong hapon. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5.7 million pesos na halaga ng kalahi CIDSS projects ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ginagamit na ng ilang barangay sa Baguio, Nueva Vizcaya. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Opisyal nga ipaima ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti agarop 5.7 million pesos agata dagiti proyekto iti local government unit ti Baguio Nueva Vizcaya babaen ti programa Akapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services wenno kalahi seeds. Sumagmamano kadagiti proyekto kadagiti Barangay Access Road, Health Station kanda Dumapay, masarakan kadagiti Barangay Tilabang, Poblasyon sa Lingsingan ken Tiblak. Iti panarita na inyabkas ni Regional Director Lucia Alan ti kinaragsak na nga adu ti matultulungan ti programa karamanen ti Baguio amanamnama ang matulungan launay ti proyekto. Malaksid kadagiti taga DSWD ken dagiti lokal nga opisyal ket dimar ay matlaeng iti aktibidad dagiti community volunteers dakkel paset iti panakailipas dagiti nasawa proyekto. Ti kalahi seeds ket maysa a programa ti gobyerno iti tulong ti World Bank nga addat gandat na ang mapapigsa ti panagdidinanggay iti komunidad babaen ti voluntaryo apan nagtarabaho tapno masulbar dagiti parikot iti tunggal barangay. Manipud Tuguegarao City dahil na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, Department of Agriculture o DA, paunlarin ang cacao industry sa rehiyon ng Cordillera. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Impanamnama ti Department of Agriculture Cordillera magilatang dati kanayunan na pondo para ti panakaitalupay ti cacao industry dito yung rehiyon. Sigon ka ni Danilo Davio, Regional Technical Director ti DA CAR, punteryada mangilatang ti 5 milyon na peso sa pondo inton 2025 tapno adu a farmers iti maguyugoy nga agmula ti cacao. Kinuna na may site ti cacao ti top 10 priority commodities iti naso nga ahensya ken itang atawen ket nangilatang dati 1.5 million pesos sa pondo.
Imunamatan nga inaklon na basit dagiti agmulmula ti kakao, rason ang naksagana daw tumulong tapno manayunan ti supply ng mga usar dagiti chocolate processors. Imbinglay na base ti datos ti Philippine Statistics Authority nasarok ka 3,000 dagiti kakao farmers ken kadwan kadagmulmula laing iti basit adaga wenno ti arubayan da iti pagtaingan da. Imbit lamat ni Consul Army Lopez Garcia, presidente ti Philippine Cacao Industry Association Incorporated, ang nakasagana daw tumulong kadagiti rehiyon babayan iti panagaramid ti proposal ken partner da kadagiti dadno mga ahensya ti gobyerno para ti development iti cacao industry. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, pagsasanay sa fish processing isinagawa sa San Andres, Catanduanes. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni John Tatad. Isinagibo ang Innovative Technology Training on Fish Processing para sa 15 partisipante hali sa Fisherfolk Community sa Banwaan kan San Andres, Catanduanes, kande pa sa Nanahaloy. Pinanginutan inikan Provincial Agricultural Services Office sa pakikipagtabangan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sagkod Municipal Agriculture Office kan San Andres. Sa nasabing duang aldaw na training, nagkaigwanin kaaraman ang mga partisipante mapadapit sa pagproseso kan mga sira tanganing makagibo nin mga byproducts arog kan fish polvoron, siomay, longganisa asin spicy dilis with sesame seeds. Sigun sa lokal na gobyerno kan San Andres, apwera sa masiram asin masustansyaan na sabing mga produkto, igwaso botinin mas halawig na shelf life na dakulang tabang para sa saindang pagnegosyo. Apwera padigdibig tawan doon kan trainers para sa mga partisipante ang kahalagahanin nagkakanigong hygiene practices asin paghandle sa fish processing nganing masyerto ang kalidad asin kaligtasan kan mga produkto kayni. Bukod sa paghatod nin bagong kaaraman asin kakayahan sa mga partisipante, mauot pa kan LGU San Andres na mapalagupaan sa indang mga kabuhayan asin kita. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Visayas. Cebu Governor Gwen Garcia gagawa ng hakbang upang maibalik ang nawawalang panels mula sa Patrocinio de Maria Santissima Church na nakitang dinonate sa National Museum of the Philippines. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puot ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mahiuli ang gikatawong nawagtang panels gikan sa pulpit sa Patrocinio de Maria Santissima nga simbahan sa lungsod sa Boljoon nga nakita ditong gidonar sa National Museum of the Philippines kon NMP. So sa kapamahayag gitataw sa gobernadora nga unang gikatahong nangawagtang ang upat ka mga panels gikan sa simbahan. Apan nakit-an na kini human gidonar sa usa ka pribadong kolektor nga nakit-ang napatik og gipost sa Facebook page sa NMP niadtong Pebrero 14. Gitahasan ni Garcia si Professor Jojo Bersales, ang consultant sa Capitolio sa Heritage of Museums nga sutaon kini og aron makahimo sila og tukma nga lakang sa paghangyo nga mabalik ang upat ka panel sa simbahan aron makompleto na ang restoration niini. Panghinaot sa gobernadora nga magkasinabot sila sa NMP sanglit usara man ilang tuyo nga mawang pagpreserba sa kultura ug kabilin sa kaniadto. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, mahigit 800 households sa Aklan nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Marian Grace Erenieta.
Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 piece ang 807 ka mga benepisyaryo sang programa gikan sa probinsya sang Aklan. Nag-graduate ang mga benepisyaryo pagkatapos nga nalabot na ang non-monitored child kag level 3 o kon self-sufficiency. Ang mga nagtapos gikan sa mga munisipalidad sang Batan, Balete, Ibahay, Malay, Malinaw, Libakaw, Madalag, New Washington, Banga, Tangalan kag Makato. Gin-turnover ang mga graduate sa ilatag sa ka mga lokal nga panguluhan bilang kabahin sang aftercare program. Ang simultaneous graduation activities ang gintambungan sa mga miyembro sang Technical Working Group sang Aklan Provincial Operations Office, Local Chief Executives, Municipal Social Welfare and Development Officers kag pila ka staff gikan sa National kag Regional Program Management Offices. Magluwas sa mga nasambit nga LGU, may pagahiwaton man nga separado nga graduation ceremonies ang ibang pang munisipalidad sini nga bulan sa Pebrero. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Ereniata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Tuloy kaalaman program ipinatutupad ng Department of Education o DepEd sa mga paaralan sa Davao de Oro na mayroon pang evacuees. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Aminado ang Department of Education kung DepEd nga nabalda ang pagkat-on sa mga tinunan tungod sa sagunsong kalamidad nga miigo sa probinsya sa Davao de Oro. Ug arong maalibyuhan kini gilusad sa ahensya ang tuloy kaalaman program alang sa mga estudyante nga naapektuhan sa landslide sa Masara, Mako, Davao de Oro niadtong Pebrero 6. Gibutyag ni Christy Ebe, Schools Division Superintendent sa DepEd Davao de Oro, nga kini nga programa nagatutok sa essential competencies sama sa reading, math ug science ug lakip na sad ang MAPE o TLE aron maputol ang monotony sa pagtuon. Kini ginatudlo sa mga estudyante sa mga bakanteng espasyo sa tunghaan sa mas mubo lang nga oras tandi sa regular nga adlaw sa pag-eskwela. Dugang niya na aduna po'y ginapahigayon nga psychological first aid ug psychosocial intervention ang DepEd 11 kauban ng LGU ug mga volunteers alang sa mga estudyante nga nakasinatig trauma atol sa landslide incident. Base sa datos sa buhatan, adunay 4,323 ka mga evacuees ang apektado sa landslide diin kataghanan niini anaa sa 7 ka mga pampubliko nga mga tunghaan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, mahigit 100 pabahay ipatatayo sa 3 bayan ng Lanao del Sur bilang dagdag pabahay ng Bangsamoro Government. Pakinggan ang buong ulat sa pamagitan ni Johania Yusof. Miuman sa magato sa Gulima Polo a housing unit sa giyang kay Bangsamoro Government, gulalan sa Ministry of Human Settlement and Development o MHSD para ko 2 munisipyo si sa Lanao del Sur. Bobogudin na miya kapirma sa Memorandum of Agreement agya MHSD agong mga munisipyo Awato, Balindong, Lumbayanagi agu Tamparan para ko kapakatindig o mga walay para ko kikapapatutanon lagi do mga pamilya o mga andang combatant sa Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, so kami minusan agus mga padirampan. Piyakata na MHSD Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara akinanglan so kapakamuayan agu kipaginuntulanan sa giyang kaya project. Umani isa a housing unit na isa ka anda na aya construction budget yan na 796,950 pesos, aya kalaya na 6x8 square meter. 3 so kwarto akapakaturuganon, isa comfort room, isa pakatarosan sa banto agu adem panadarpa sikop paninindaanan. Sa kapapantagan na minirampay dun sa 1,250 housing units sa project ka MHSD, si isa Lanao del Sur ipuun Corago na 2021. Giya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang araw, narito na po ang Balitang Business. Inaasahan ng gobyerno na kikita ito ng 900 bilyong piso sa modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang concession agreement sa Public-Private Partnership o PPP nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ang 25 taong concession agreement sa pagitan ng NAIA PPP at ng SMC SAP Company Consortium ay magdadala ng 36 na bilyong piso kada taon. Hindi hamak na mas mataas ito kung ikukumpara sa 1.78 bilyong kita mula sa Manila International Airport Authority o MIA. Inanunsyo ni DOTR Secretary Jaime Bautista noong Pebrero 16 na ibinigay ang Notice of Award sa SMC SAP Company Consortium pagkatapos itong magbigay ng pinakamataas na revenue share na 82.16%. Ang huling pagdagdag ng kapasidad ng NAIA ay noong 2008 kung saan nagsimula na ang operasyon ng Terminal 3 na nagpadagdag sa 35 milyong pasahero ng paliparan kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na mapapalawig ang ibinigay nitong 70 araw na transitory period sa lahat ng mga online at digital providers na sumunod sa bagong withholding tax system. Kasunod ito sa hiling ng ilang digital finance service providers na mabigyan sila ng karagdagang araw para maiakma ang kanilang operating systems para maipatupad ang withholding tax. Ayon sa panuntunan ng BIR, lahat ng mga e-marketplace operator o digital service provider ay inatasan na patawan ng 1% withholding tax sa mga naibebenta online. Iginiit naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na 70 araw na pulugit ay sapat na at hindi na kailangan palawigin pa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na hindi kakayanin ng mga employers na maitupad ang 100 pisong across the board na minimum wage hike ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng ECOP at ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport, na hindi pa napapanahon na maitupad ang 100 pisong wage hike dahil maraming employers ang hindi pa nakakaangat mula sa nagdaang epekto ng pandemya. Sinabi naman ni ECOP Director at Philippine Chamber of Commerce Industry o PCCI Labor Employment Committee Chairman Arturo Guerrero na dapat munang magsagawa ng isang multi-sectoral consultation tungkol sa usapin ng pagtataas sa sahod ng mga manggagawa bago ang desisyon para rito. Dagdag ni Guerrero na maraming mga negosyante ang hindi pa nakakabawi mula sa epekto ng pandemya, lalong-lalo na ang mga nasa micro, small at medium enterprises o MSMEs na tinatayang may pinakamaraming empleyado sa buong bansa. Hinikayat naman ng mga senador na bigyan ng oras ang Regional Wage Board para pag-aralang mabuti ang issue
para hindi masaktan ang sektor ng pagnenegosyo at tuloy mapangalagaan ang estabilidad ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. tinanggihan ng International Olympic Committee o IOC ang petisyon ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao na lumahok sa darating na Summer Olympics sa Paris, France dahil siya ay lagpas na sa edad. Ito ay sang-ayon sa Philippine Olympic Committee o POC. Sa isang sulat ng IOC sa apela ng POC sa paglalahok ni Pacquiao sa Paris, binigyang linaw ng IOC na 40 anyos ang age limit sa mga atleta na lalahok sa Olympics. Si Pacquiao ay naging 45 anyos nitong nakalipas na Disyembre 17. Bukod pa rito, kahit pumasa si Pacquiao sa age limit, kailangan pa rin niyang dumaan sa mga qualifiers para makalahok sa Summer Games. Naghinayang naman si POC President Abraham Tolentino dahil hindi kwalipikado si Pacquiao sang-ayon sa mga patakaran ng IOC. Sa ngayon, 4 na Filipino athletes pa lamang ang nakakuha ng ticket sa Paris Olympics. Ito ay sina Paul Volter, EJ Obiana, gymnast Carlos Yulo at Alea Finnegan at boksingerong si Yumir Marshall. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang posibilidad na hindi makapaglalaro si 7-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo sa Gilas, Pilipinas na sasabak sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers na magsisimula sa Pebrero 22. Matatandaan na nagtamo ng injury si Fajardo noong Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng kanyang koponan na San Miguel Beer at ng Magnolia Hotshots. Kahit na may iniinda itong injury, pinilit pa rin ni Fajardo na maglaro sa Game 5 at 6 ng serye na naging bunga ang pagkapanalo ng SMB ng kampyonato. Ayon naman kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na plano ni Fajardo na sumama pa rin sa kanilang mga laro, subalit hindi ito makapaglalaro. Unang makakalaban ng Gilas ang Hong Kong sa Pebrero 22 na gaganapin sa Tsuen Wan sa Hong Kong, kasunod ang Chinese Taipei sa Pebrero 25 na gaganapin naman sa Maynila. Kasalukuyan nagsasanay ang Gilas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna at nakatakda itong lumipad patungong Hong Kong itong Lunes. Bukod kay Fajardo, nasa injury list din si AJ Edu at papalitan ito ni Japet Aguilar ng Barangay Ginebra. Samantala, wala pang plano ang Gilas Pilipinas kung kukuha sila ng kapalit para kay Fajardo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos ng University of the East Lady Warriors ang 21 sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng matagumpay na panimula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Pinatumba ng Lady Warriors ang Ateneo de Manila University Blue Eagles sa score na 20-25, 25-17, 25-23 at 25-18 para kunin ang 1-0 record sa pagbubukas ng UAAP Season 86. Pinangunahan ni Cassier Dongalio ang opensa ng UE sa nagawa nitong 27 puntos na nagmula sa 26 na attacks at isang service ace. Nag-ambag naman si Casey Balingit ng 12 markers para sa panalo ng UE sa Ateneo na huling nanalo sa Katipunan-based squad ay noon pang 2010.
Nanguna naman si Lian de Guzman para sa Blue Eagles sa nagawa nitong 19 na puntos kasama pa ang 16 na excellent receptions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Eto naging emosyonal ang ina ni Heart Evangelista na si Cecilia Ong Pauco nang masaksihan niya ang renewal of vows ng kanyang anak kay Senator Cheese Escudero na naganap sa Balisin Island. Ito ay makalipas ang 9 na taon na hindi niya pagdalo sa kasal na mag-asawa noong 2015. And sa isang highlight video ni Heart sa Instagram, ay nagkaroon ng mother and daughter moment sina Heart at ang kanyang mommy Cecilia bago ang renewal of vows, and hindi may pagkakailan na masaya ang kanyang ina habang sinasaksihan ang muling pag-iisang dibdib nito sa senador, at naiyak din sa tuwa etong si Mommy Cecilia habang naglalakad sa aisle ang kanyang anak papunta kay Cheese na nasa altar. And sa comment section, may isang netizen ang nakapuna na wala yung ama ni Heart na si Reynaldo Ong Pauco sa special day ng mag-asawa. At nag-reply naman sa kanya ang socialite, pero hindi na niya idinetalye pa ang kondisyon ng amaan niya. Quote-unquote, he is recovering. And ito matatandang noong 2013 ay nagkaroon ng hidwaan si Heart at ang kanyang mga magulang dahil sa relasyon niya kay Senator Cheese na inilarawan noon ni Mommy Cecilia bilang isang manipulative opportunist. Quote-unquote yan And ilang buwan matapos ang kasal ng mag-asawa noong 2015 ay nagkabati naman ang fashion icon at ang kanyang mga magulang. And nung nakarang taon nang maging usap-usapan na may pinagdadaanan umano ang mag-asawa, pero makalipas ang ilang buwan ay naging maayos ang kanilang relasyon, at mula niyan ay makikita na sa kanilang social media na talagang mga sweet na sweet ang dalawa. Ito sa iba pa nating chika for today, o sa huling chika natin for today kahit sangkot sina Dominic Roque at Richard Gutierrez sa isyu ng hiwalayan sa kanilang mga minamahal, present ang dalawa sa Boys Day Out kasama ang ilang mga kaibigan nito sa showbiz. And kabilang sa mga nakabanding nila ay sina Dingdong Dantes, Kim Atienza at marami pang iba. At nagbahagi itong si Dominic sa kanyang Instagram ng ilang groupie pictures habang ipinagdiriwang ang birthday ng kanilang kaibigan. At magugunitang naging sentro ng mga balita ang dalawang aktor dahil sa kumpirmadong breakup ni Dom at Bea Alonzo at ang umano'y separation ng mag-asawang Richard at Sara Labati. And ito nung Valentine's Day, spotted na naging third wheel si Sara sa date ng couple na sina Nadine Lustre at Christophe Barriou, habang si Bea naman ay kasama ang pamilya sa Singapore at sinorpresa pa ng kanyang staff sa bahay. At ito noong February 11 nang kinumpirma mismo ni Bea
at Dominic ang paghiwalay nila sa pamagitan ng isang joint statement sa social media. At samantala hanggang sa ngayon na hindi pa kinukumpirma ni na Zara at Richard ang usap-usapang hiwalay na umano sila. Pero nauna nang naibalita ng kanilang mga ina na hindi na sila nagsasama sa isang bubong at may maayos na co-parenting setup sa kanilang dalawang anak. And sa isang interview kamakailan ay sinabi ni Sarah na okay naman daw ang relasyon nila ngayon ng mag-asawa. At ito nitong December last year nang magsimula nga umugong ang balitang paghiwalay ng dalawa matapos mapansin ng netizens na hindi sila nagpo-post ng mga larawan na sila ay magkasama. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala